Hello, kamusta tayo lahat? I worship the Almighty Father, I glorify His name, I exalt His name on high because He is wonderful, He is amazing, He is our Father, He is our Creator, He created the world. The only one, the Alpha and Omega, the beginning and the end, our Almighty Father. Our Almighty Father is very powerful. He doesn't need anything. He doesn't need anyone to help him because He Himself alone can do mighty things. And I worship Jesus Christ for giving His life for us so that we may be saved. And He introduced us to our Father. That's why we know our Father now. It is because of Jesus Christ. So I'm thankful to my Savior, to my Redeemer. At sinashare niya sa atin yung kanyang kingdom na established ni Almighty Father for Jesus Christ. Dahil mahal na mahal ni Almighty Father si Jesus Christ. Dahil lahat ng mga gusto ni Almighty Father, sinunod ni Jesus Christ. Nang walang tanong. And Jesus Christ did it because He loves the Father so much and He has so much respect to the Creator. Kaya tayo din, gagayahin natin si Jesus Christ. He is our pattern. Si Jesus Christ. Wala na tayong ibang pattern. Wala tayong magiging pattern dito sa mundo na naging tao. Dahil lahat ng mga tao ay nagkasala. Lahat tayo makasalanan. Kahit may mga religious leaders ninyo, makasalanan din. Nagkasala din. Kahit yung mga ninuno natin nagkasala. Si Jesus Christ, hindi siya nagkasala. Si Mary, kailangan niya ng Savior, nakalagay sa Bible. And so, Jesus Christ is our Savior, the only mediator to our Father, the only bridge. And He gave His life for us. Sino ba tayo? Napakadumi natin. But the Almighty Father has accepted us because of Jesus Christ. We are doomed to die the second death. But because of Jesus Christ, we now have hope and a future. And I thank the Holy Spirit for guiding us, giving us gifts and fruits. That's why we can share to other people the blessings that the Almighty Father is giving us. You know what the fruits of the Holy Spirit are, right? Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. Yun lang ba? Nakalimutan ba? Kailangan ng self-control. No? Yun ang lagi yung kailangan ng self-control. I need self-control. Lahat tayo, pare-pareho, lahat tayo makasalanan, pantay-pantay tayo. In the eyes of our Lord, we need Him. And the gifts of the Holy Spirit, no? Alam niyo na yung gifts of the Holy Spirit, faith, wisdom, knowledge, healing, miracles, speaking in tongues, discerning different kinds of spirit, prophesying, interpreting the different tongues. Ano pa ba? No? So, totoo yun. Kung totoo ang faith na bigay ng gifts of ng Holy Spirit, totoo rin ang miracles. Totoo rin ang healing. No? Totoo din yun. Totoo din ang speaking in tongues. Totoo din ang prophesying. Kaso nga lang, dapat malaman natin kung ano yung totoo, kung ang pinaprophesy ba ng tao
ay tungkol kay Almighty Father na nasa Bible, na ang pinaprophesy niya ay tungkol kay Jesus na nasa Bible at hindi sa kung sino man. So, dapat ang pupurihin natin si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Itinaas ni Almighty Father, si Jesus Christ, ibinigay sa kanya yung fire. No? Inutos ni Almighty Father na i-share kay Jesus yung fire na galing dun sa cherubim. Alam yung cherubim, di ba? Yung 4 living creatures na ang tawag naman ni Isaiah ay seraphim, na 4 ang kanyang faces, no? Bawat isang cherubim, at alam nyo na yun, din yung 4 living creatures na nasa book of Zechariah, Ezekiel, and Isaiah, and book of Revelation. Last time we read Jeremiah chapter 10. So, it's about the customs or the traditions of the people. They are futile, worthless, without value, senseless. Mga customs and traditions ng mga tao. An example of that ay yung mga idols nakalagay sa Bible, hindi ko salita. This is the word of the Lord. I'm reading to you the Bible. The words of my Father. If your father is the same as my father, we will accept what is in the Bible. Kasi pareho tayo ng father eh. Kasi ang father ko, he is the author, the creator of the Bible. Na kung ano nakasulat sa dito, sa Bible, yun ang tatay ko. Ang susundin natin. Pero kung hindi yun ang tatay mo, hindi mo susundin ang Bible. So iba ang tatay mo. It's not the Almighty Father. But I know that my Father is powerful. So yung mga idols, no, nilalagyan ng silver and gold at nilalagyan pa ng mga nails at pinupukpok para hindi mahulog. Kasi dapat nakatayo yon. They can neither speak nor walk. Hindi marunong maglakad dahil hindi gumagalaw. Kaya hindi marunong maglakad. Kailangan pang buhatin. Hindi sila nakakagawa ng mali or ng wickedness at hindi rin sila nakakagawa ng maganda. Dahil wala silang buhay. Hindi sila humihinga. Tayo, kaya tayo may hininga, binigyan tayo ng hininga ni Almighty Father. Nababasa yun sa book of Genesis. Kaya kung hindi kayo naniniwala na ayaw ni Almighty Father ng mga idols, go back. Sabi ni Almighty Father, go back to the old path. Tignan ninyo kung ano yung unang tinuro sa inyo. Yung old path. Ano may old path? Go to the book of Genesis. Read it. Go to the book of Exodus. Read it. It's in the 10 Commandments. No? Basahin muna na kaya natin yung 10 Commandments. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. That's number 1. No other gods before our Father. Wala tayong ibang sasambahin. Dahil pag sinamba natin si Almighty Father, we are worshiping Jesus also. And if we worship Jesus, we are worshiping the Almighty Father. Diba? Nakalagay sa John chapter 17 yon. And then, second commandment, you shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Hindi kayo dapat gagawa ng mga carved images. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the 3rd and 4th generation of those who hate me, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. And then the 3rd commandment, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. No? Binabastos ang pangalan ni Almighty Father. And then 4th commandment, remember the Sabbath day. So Sabbath day for us is every day. It is the day of the Lord.
to keep it holy. Dahil dito sa Old Testament, no, 7 days ang ginawa ni Almighty Father ang mundo. But in our lives, we have 7 days in our lives. So iba-iba tayo ng ranking. Kung nasa first day na ba tayo, second day, third day, or fourth day. But at the last days of our lives, no, sa ika-6th day, dapat yung paglalakad natin bilang Kristiyano maayos para sa ika-6th day, and then ika-7th day, nandun tayo kay Almighty Father. It is our rest. Doon tayo magpapahinga kay Almighty Father. Okay? Pero dito sa nakalagay sa 4th commandment, no? 6 days you shall labor. Magtatrabaho ka for 6 days. Ang trabaho na sinasabi ni Almighty Father dito for 6 days is yung labor for Him. Gagawa tayo ng tama. Hindi natin siya kakalimutan. Kasi there are times that people forget our Father when it's first day of the week, second day of the week, third day, and then on the 7th day, saka lang inaalala si Almighty Father. Hindi ganun dapat. Every day, we will labor. Magtatrabaho tayo. Anong trabaho natin? Pleasing our Father every day. Para makapunta tayo ng Sabbath day, rest day, yun ay kay Almighty Father. Sa Kanya tayo babalik. No? Medyo, kung hindi nyo naintindihan ba? So, yun ang 4 commandments for the Almighty Father sa 10 commandments. Ngayon, sabi ni Jesus, no? Ang sabi ni Jesus, love the Lord your God with all your soul, with all your might, with all your strength, with all your heart. No? Love God the Lord your God. Yun ang first commandment. And then, the second commandment is love your neighbor as you love yourself. Sabi ni Jesus, 2 commandments lang ang binigay niya. Pero kung titignan natin dito sa 10 commandments, no? Sa ika-5th commandment, honor your father and your mother. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness against your neighbor, you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey. Yun, lahat ng yun from 5 to 10, yun ang love your neighbor as you love yourself. Kaya, ginawa na ni Jesus Christ na summary yung 10 commandment na ibinigay ni Almighty Father. Kasi yun din ang patutunguhan. Okay? At kaya inuna, yung sa 10 commandments yung tukol kay Almighty Father, dahil kay Almighty Father, lahat manggagaling ang kabutihan. Gaya ng ginawa ni Jesus, mas inuna si Almighty Father kaysa sa mahalin ang kapwa-tao. Dahil pag mahal natin si Almighty Father, kaya na nating magmahal ng mga tao. Naintindihan na natin? Kaya yung 10 commandments, equivalent to ng ginawa ni Jesus Christ, sinabi niya sa atin na 2 commandments. Summary yon, no? So, walang contradicting sa sinabi ni Jesus Christ sa ni Almighty Father. Nakikita na nyo yung equivalent ng 10 commandments sa 2 commandments na binigay ni Jesus Christ. Na same lang din, no? Kung iisipin mo, kung babasahin natin, same lang din. Dahil kung mahal mo si Almighty Father, wala kang ibang Diyos na sasambahin. Wala kang hindi kagagawa ng carved image na sasambahin mo, na titingnan mo lagi. Hindi mo babastusin ang pangalan ni Almighty Father at lagi mo siyang aalalahanin every day. Okay? Yun ang first commandment kay Jesus Christ. And then the second commandment, love your neighbor, ay yung mahalin ang mga magulang. Hindi ka papatay dahil mahal mo yung neighbor mo. Hindi ka magkakommit ng adultery kasi mahal mo yung neighbor mo, ayaw mong manloko ng tao. Ayaw mo makasakit ng damdamin. Hindi ka magnanakaw kasi ayaw mong saktan din ang kanyang mga kagamitan. Hindi ka magbe-bear false witness. Hindi ka gagawa ng kasinungalingan. Slandering dahil mahal mo yung kapwa-tao mo kasi ayaw mong mangyari sa'yo. At hindi mo rin pagnanasaan ang mga bagay kung anong meron yung mga kaibigan, kapitbahay, mga acquaintance, or iba-ibang mga tao dahil mahal mo ang kapwa-tao mo. Hindi ka maiinggit. Hindi ka envious or magje-jealous. Naintindihan na natin?
So ito yung commandments ni Almighty Father, na itong mga commandments na to, na kapareho ng commandments ni Jesus Christ. Doon galing ang mga law, kung anong meron tayong law ngayon sa kahit anong government sa buong mundo. No? Dito umiikot sa commandment ni Almighty Father, but some have perverted the law of the Almighty Father because they are not from the Father. They are not holy. They are nagpapadala sila sa kalokohan or sa sut-sut, sulsol ng darkness or evilness or wickedness, no? Kaya si Almighty Father, puro punishment dahil hindi natin sinusunod yung kanyang mga commandments. Kaya dito sa book of Isaiah, Jeremiah, and then Daniel, Ezekiel, puro mga punishments ang sinasabi ni Almighty Father is because hindi natin magawa ang mga bagay na ito. Lahat commit wickedness. Kagaya nito, no, gumagawa pa ng idols, na hanggang ngayon may mga taong gumagawa ng idols. Minsan gawa pa sa silver, minsan gawa sa gold, no? Pero gagawa na muna kukuha mo ng kahoy sa na magandang kahoy ito, pwede nating sambahin to, ganun ba? Ganun ba ang ginagawa na? Ito magandang kahoy ito, matigas ang kahoy na to. O, saan galing yan? Galing yan sa bundok ng ano. Yung tumira dyan, mga ibon, mga langgam, pero tinanggalan namin yung ano, minasilya na namin, pipinturahan na lang yan, lalagyan ng mata, ilong, bibig, bubutasan natin yung ulo para maisaksak yung buhok. Isa natin yung damit, yung mga kamay, isa-isahin natin yan, lilinisin natin. Hindi ganoon ang si Almighty Father. Hindi ganoon si Jesus Christ. Si Almighty Father, He is holy. Kaya huwag natin bastusin si Almighty Father. Binabastos natin pag gano'n. Kunyari, mahal mo si Almighty Father, tapos hawak-hawak mo yung kahoy. No? Hindi gano'n. Hindi gano'n totoong pagmamahal. Dahil kung anong utos ng Almighty Father, yun ang susundin natin. Dahil siya ay buhay. He is the living God, the everlasting King. So yung hawak-hawak ninyo ng mga kahoy, hindi yan buhay. Hindi yan everlasting King. Hindi yan si Jesus Christ. Maikli ang buhok ni Jesus Christ. Ulitin ko, si Jesus Christ ay from Nazareth. Pero hindi siya Nazarite. Kaya maikli ang buhok ni Jesus Christ. Dahil ng panahon ni Jesus Christ, hindi pwede ang mahaba ang buhok ang mga lalaki. So kanino nyo nakuha yung mahabang buhok na yan? I-search nyo sa internet. Nandun. Yung ginawa, pinagkopyahan ng mukha ni Jesus. Na kunyari si Jesus yun, pero hindi naman. Dahil nga kriminal na itinuring si Jesus Christ, lahat ng mga gamit niya, lahat ng mga bagay na meron siya na associated sa kanya, kahit na yung kanyang mga apostles, pinatay at sinira para mawala yung pangalan ni Jesus Christ. Kasi nga, pag criminal ka, gustong buharahin, no, sa history ng mundo si Jesus, pero hindi siya mabubura. Gusto siyang burahin ni Satan, pero hindi siya mabubura. Dahil si Jesus Christ, He is the King of Kings and the Lord of Lords. At sa mga salita ni Almighty Father, nakakagawa siya ng mundo. He can create things. So, yung mga bagay na meron kayo na korting tao, hindi yan nakakapagsalita, hindi yan nakakapag-create ng things. Binubuhat nyo pa, diba? O pinasasayaw nyo pa, ganon. Kasi hindi nga gumagalaw. Kaya ang gagawin ni Almighty Father, galit siya. He will punish the people. Nasasaktan si Almighty Father. Hindi nyo alam, sinasaktan nyo si Almighty Father pag nagiging rebellious tayo sa Kanya. Hindi natin sinusunod siya. Binabastos natin siya. For the shepherds have become dull-hearted. Sino yung mga shepherds? Mga religious leaders, pastors, priests, preachers. Dull-hearted. Madumi din ang puso.
Dahil kanya-kanya ang ulterior motive. Hidden agenda. Ano yung hidden agenda ng mga religious preachers? Fame, wealth, and power. And have not sought the Lord. Hindi tinanong si Almighty Father. Kaya in all our ways, we must acknowledge our Father. Para hindi magalit si Almighty Father sa atin. Lahat ng decision. Kaya tayo ngayon ay nakakalat. Pati ang mga tao, sira-sira ang buhay, mali-mali kasi ang turo ng mga shepherds. Puro na lang prosperity, yayaman ka rito, magbigay ka ng pera sa church nyo, sa offering nyo. Para yumaman ka, magbigay ka ng tithes. Ibabalik sa inyo, Almighty Father, yun, ng madami, ang pera na yun. Yun ang turo ng tao, mali yun. Ang totoong inheritance, ang totoong riches, si Almighty Father, si Jesus Christ. Kaya ang mundo ay magiging den of jackals. Mawawala yung mga tao, magiging rare as fine gold. Magiging rare. Dahil dito nung time na to, dumating na si Jesus. Naging rare na ang mga tao. So dito na tayo sa Jeremiah chapter 11. The word that came to Jeremiah from the Lord saying, hear the words of this covenant and speak to the men of Judah, to the inhabitants of Jerusalem. So inutusan na naman yung Almighty Father si Jeremiah to talk to the people. Pag sinabing talk to the people, tayo rin yun. Dahil up to now, we are reading the words of our God. Sinulat lang ni siya ang nagsulat sa kamay, pero ang author, si Almighty Father. And say to them, thus says the Lord God of Israel, cursed is the man who does not obey the words of this covenant. Ano ba yung covenant? Covenant, treaty, pact, contract, testament. Kung hindi ka sumunod sa mga testamento, sa kontrata, sa covenant, sa testament, ano pa ba? Sa pact or sa treaty, sinira mo, ano ang kaparusahan? Death. Baka sabihin nyo, lahat ng tao namamatay. Yes, lahat ng tao namamatay. Physically. Lahat nagkakaroon ng first death. But the second death, hindi lahat. Dahil ang magkakaroon ng second death ay ang mga disobedient people. The second death is sa Sheol or Hades. Hindi Seoul sa Korea yon. Sheol. Yun yung Hades. Okay? And then pag nasa Hades ka na, itatapon ka pa rin sa lake of fire. After ng pagdating ni Jesus Christ. Tapos ang counterpart naman nun ay ang mga faithful followers of Jesus, sila naman ibibigyan ng inheritance. Nakita ninyo? Yung mga nasa heaven ngayon, they are resting. They are with the Father and Jesus Christ. But when Jesus comes for the second time around, makukuha na natin ang ating inheritance. And then, yung mga tao naman na nasa Hades, ang mangyayari naman sa kanila, nasa Hades sila, and then they will be thrown to the lake of fire. That's the second death. So, ang mga faithful followers of the Almighty Father and Jesus Christ, hindi magkakaroon ng second death. Ibig sabihin kasi na second death, there is no hope, there is no future. Yung mga tao nasa Hades, wala na silang hope, there is no future. Bakit? Hindi mo sila pwedeng dasalan na sana mapunta na sila sa langit. Walang ganon. Pag na-shoot ka na sa impyerno, shoot ka na sa impyerno. Walang labasan yun. Hindi ka makakatakas doon. Puro uod doon. Hindi na mamatay ang mga uod. Malagkit. Parang tar na maitim. Nandun ang mga demonyo, bahay, or kulungan din yun ni Satan.
Kaya yung mga hindi nagpa-follow sa agreement, deserve sila mamatay. Yun yung deserve ng second death. Kasi si Jesus Christ, hindi siya namatay. Although He died on the cross, but on the third day, He rose again. Nabuhay siya. That's why tayo rin, mabubuhay din tayo when the time comes. Kaya, hindi na cursed ang mga faithful followers of Jesus Christ. Naiintindihan na ninyo yung difference? Hindi pa rin. Verse 4, which I commanded your fathers in the day I brought them out of the land of Egypt from the iron furnace, saying, obey my voice and do according to all that I command you. So shall you be my people and I will be your God. Para kayo ay aking maging tao at ako ang inyong magiging Diyos. Sundan ninyo ang boses ko. Lahat ng mga sinasabi ko, sundin ninyo. Dahil lahat ng mga sinasabi ng Almighty Father, it is for our own good. Dahil tayo ay anak niya. Gusto niya tayong mapaganda. Yung future. Ayaw niya tayong mapunta ng impyerno. Kaya tayo pinagsasabihan. Kaya inuulit-ulit niya. Ang daming prophet, nagsusulat, tinutusan niya. Ang dami ng mga tao ang naging martyrs. They gave their lives to the Almighty Father and Jesus Christ. Because they believe in the Almighty Father. They have faith in Jesus Christ. Kaya dun yung ibang mga apostles, hindi na nag-asawa. At nakita nilang nabuhay si Jesus Christ. Kaya nawala sila ng takot. Nakita nila si Jesus, nabuhay. Nakita nila, umakyat in heaven. Kaya nawala ng takot ang mga apostles at yung mga disciples. Nung in person, nakita nilang umakyat si Jesus in heaven. Mga 500 people yung mga nakakita, nakalagay sa Bible, di ba? Nawalan sila ng takot. Kaya kahit ano ang gawin sa kanila, walang takot. Verse 5, that I may establish the oath which I have sworn to your fathers, to give them a land flowing with milk and honey as it is this day. And I answered and said, Amen, or so be it, Lord. Ano ba yung land flowing with milk and honey as it is this day? Nung time na to, inihahalin tulad ang land of flowing with milk and honey sa Israel, yung land of Israel now. But, ngayon, ang inahahalan tulad, ang land of flowing with milk and honey, doon sa heaven. At yung ibibigay sa ating inheritance, yung New Jerusalem. Nakikita ninyo yung comparison ng Old Testament at saka sa New Testament. Nagme-mesh sila. Ano bang word na yon? Sumasakto. Walang contradicting. Nakikita ninyo? Vine-verify. No? May verification. Ang galing ni Almighty Father. Ang galing ng utak ni Almighty Father. Ang tagal lang nasulat to. Ang Old Testament. Tapos may verify sa New Testament. Our God is amazing. He's truly amazing. Verse 6, that the Lord said to me, proclaim all these words in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem, saying, hear the words of this covenant and do them. I-proclaim sa buong mundo. I-announce, i-broadcast. No? Na yung covenant, yung agreement, ibibigay sa atin, yung portion natin, yung inheritance natin, hindi maintindihan ng tao. Mas nakatikin kasi ang tao, mas nakafocus ang tao dito sa mundo. Kasi, they don't believe in Jesus and the Almighty Father. They don't have faith. But, we have faith in our Father and Jesus Christ. Bakit? Bakit may mga taong hindi naniniwala? Bakit may taong naniniwala? Because we are chosen by our Father. He chose us. We did not choose our Father. We did not choose Jesus Christ. They chose us. And so we are blessed. And if our Father
had chosen us, dapat we must live a life that is pleasing to the Almighty Father because He trusts us. Verse 7. For I earnestly exhorted your fathers in the day I brought them up out of the land of Egypt until this day, rising early and exhorting, saying, obey my voice. Maagang gumigising. Umpisa pa lang ng umaga, obey my voice. Ibig sabihin, paggising mo sa umaga, obey the voice of the Almighty Father. Start na yon ng paglalakad natin araw-araw. Like, pray. Talk to the Father. And then ask of the Father's guidance for the day. Kasi every day na pre-replenish yung blessings ni Almighty Father for us. Kaya nga, give us this day our daily bread, no? Give us this day. Not give us this day and tomorrow and the next day after. Hindi, kasi every day we must walk in the path to righteousness. Verse 8. Yet they did not obey or incline their ear. Hindi nakinig ang mga tao, but everyone walked in the stubbornness or imagination or followed the dictates of his evil heart. Madumi ang puso ng tao, hindi nakikinig kay Almighty Father. Therefore, I will bring upon them all the words of this covenant which I commanded them to do, but which they have not done. Ipapamukha ko ngayon sa kanila yung commandment, yung covenant na ibinigay ko sa kanila. Hindi kasi sila nakinig at sinunod nila yung kanilang mga puso. Madudumi yung puso ng mga tao. Magiging null and void. Matatanggal yung covenant kasi nga, hindi mo sinunod. Ano ngayon ang mangyayari sa covenant? Magiging cursed yung mga tao. Eternal damnation. Dahil hindi lang sinunod yung covenant. And then verse 9, or the treaty, or the pact, yung kasunduan. No? Verse 9, and the Lord said to me, a conspiracy has been found among the men of Judah and among the inhabitants of Jerusalem. They have turned back to the iniquities of their forefathers who refused to hear my words. Nagkaroon ng pagsasama-sama, no? Or usapin ang mga tao at nagkanda hawa-hawa na sila. No? Nag-scheme na sila, nag-plot na sila. Nag-connive, no? Naggumawa ng kasamaan at tinalikuran nila ang si Almighty Father. Anong ginawa nila? Bumalik sila sa dating gawi ng mga ninuno. Dahil yung mga ninuno, matitigas din ang ulo. Who refused to hear my words. Ayaw sundin yung salita ni Almighty Father. And they have gone after other gods to serve them. The house of Israel, the house of Judah have broken my covenant which I made with their fathers. Who are the house of Israel, the house of Judah? Si Ohola at saka si Oholiba, no? So yung house of Israel, mga tayo na to dahil hindi purong Jew. Tapos yung house of Judah, sila yung mga pure Jew. So yung house of Israel, kung sa ngayon, Gentiles. Dahil yung Samaritan, Gentiles na silang matatawag, hindi kasi sila pure na Jew. And then itong Judah, they are pure Jew, kaya nga Jew, Judah. No? Naiintindihan natin? And then dito sa verse 11, matitigas kasi ang ulo ng mga tao. Hindi na nakikita yung perspective ni Almighty Father because nakafocus lang ang mga tao sa kanilang sarili. Hindi na pinafocus yung mata nila kay Almighty Father. And so tayo, we must focus our eyes, our hearts, and our minds to the Almighty Father and to Jesus Christ. Therefore, thus says the Lord, behold, I will surely bring calamity on them which they will not be able to escape. And though they cry out to me, I will not listen to them. Dahil sa nag-serve sila ng other gods. Ano ba yung mga other gods? Pag may mga sinasamba kayo na ibang tao, na maliban kay Almighty Father, maliban kay Jesus Christ at the Holy Spirit, yun ang other gods, foreign gods. Itanong nyo, mga saints, sinasamba nyo ba?
Sinasamba niyo ba si Peter? Nag-pray ba kayo kay Peter? Ha? Nag-pray ba kayo kay Paul? Anong pinag-pray niyo kay Paul, kay Peter, kay Thomas, kay Bartholomew? Anong pinag-pray niyo sa kanila? Kahit apostle sila, hindi sila dapat na sambahin. Hindi mo dapat sila tawagin. Nakalagay sa Bible. Di ba si Peter mismo nagsasabi, bakit niyo ako sasambahin? Huwag niyo akong sambahin. Sabi rin ni Paul yun. So bakit ngayon ang mga tao matitigas ang ulo, sinasamba si Peter at si Paul? Dahil yun ang nasa tradition ninyo. Utos yun ni Constantine, na ginawang religion ni Constantine. Diretsahan tayo, ha? Kasi si Almighty Father, diretso siyang magsalita. Walang paligoy-ligoy. Dahil kung magpapaligoy-ligoy ka, hahaba lang ang usapan. Walang patutunguhan. Idiretso na natin, no? Dahil si Almighty Father, nasasaktan na siya. Matagal na siya natin sinasaktan. Dinidisregard natin siya. So bakit mag-hold back pa tayo? Sasabihin natin ang totoo. Verse 11, Therefore, thus says the Lord, behold, I will surely bring calamity on them which they will not be able to escape. Magpapadala si Almighty Father ng tragedies, calamities sa mundo na hindi natin matatakasan. At kahit na umiyak tayo, hindi magkikinig si Almighty Father sa atin. Kailan yung time na yon? Ngayon, pag umiyak tayo, nakikinig si Almighty Father sa atin. Natatakasan natin yung calamity. May mga iba hindi natatakasan, pero dito, they will not be able to escape. Walang makakatakas. At sa ngayon, pag umiiyak tayo kay Almighty Father, niya tayo? Dinidinig niya tayo. Pero darating ang oras, hindi na siya makikinig. Bakit? Kailan ito? Ito ay mangyayari sa pagdating ni Jesus Christ. Bago dumating si Jesus Christ, may mga calamities nang darating. Yung mga may mark of the beast na sa Book of Revelation, no? Kasi ito ay counterpart na sa Book of Revelation. Yung may mga mark of the beast, pag may dumating na calamity, hindi na sila madidinig ni Almighty Father. Hindi na sila masisave. Pag may mark of the beast ka na, sa impyerno ka na, shoot ka na. Kahit ang mga Christians, followers of Jesus Christ, the Almighty Father, magpapalagay ng mark of the beast. So, as early as now, I'm giving you warning. Huwag kayo magpalagay ng mark of the beast. Effective na yon ngayon. Meron ng mga machines, meron ng mga shops or stores in other countries na they accept payment through palm machine ba tawag doon? Palm machine. Igaganon mo lang yung kamay mo. Nasa chip, may chip yung kamay, no? So parang ATM, wala, imbis na physical ATM, kamay mo na lang igaganon mo. Napanood ko, may ganun na ngayon sa ibang countries. Ano bang tindahan yung tumatanggap na yon? Yun ang tinatanggap lang nila. Ha? So malapit na. Ha? Kaya nga ngayon ang ginagawa ng mga tao, in-encourage kayo ng mga bangko to use ATM. Alam niyo ba yun? I-encourage kayo ng mga bangko to use money wallet ba tawag doon? No? At may mga shops na rin na ayaw tumanggap ng payment kung hindi gagamit ng mga money wallet. Meron, ha? Meron dito sa Pilipinas, ayaw din tumanggap ng cash. Sabi ko, bakit hindi pwedeng cash? Hindi kami pwedeng tumanggap ng cash eh. Ang tinatanggap lang namin yung sa money wallet. So ikaw ngayon, kailangan mo magkaroon ng app sa cellphone mo, ganun. So malapit na. Pero hindi ko kayo tinatakot, hindi tayo matatakot dahil tayo ay mga anak ni Almighty Father. Why we should be afraid when our Father is the Creator and we are following His commands. Kaya nga, I share to you the Bible. I read to you the Bible. I am not a preacher, not a pastor. I am not a motivational speaker. Hindi ko kayo mina-motivate. Hindi rin ako teacher. I read to you
the Bible, the word of the Almighty Father. But you can read the Bible on your own also. Wala kayong pipiliin dapat pag nagbabasa kayo ng Bible. Wala kayong, ay, bukang hindi sa akin ang kuptong nasa Bible na to, hindi ko ito babasahin, hindi ko ito tatanggapin. Hindi. Lahat ng nasa Bible, we must embrace it. Because this is the words of our Father. Kung yung words ng Almighty Father, hindi mo ma-embrace lahat. Paano ka tatanggapin ng Almighty Father? Kung halimbawa yung idolatry, no, hindi mo matanggap, hindi ko, kasi tradition na namin yan, ba't ko tatanggalin? Hindi ka worthy kung ganun. Kasi, si Almighty Father, utos niya to. Okay? Hindi ko utos to. Nasa Bible to. At nasa Book of Romans din, no? Chapter 1, basahin ninyo, na lahat ng mga gumagawa na nandoon ay deserving of death. Kaya nga, may calamity na darating at hindi makikinig si Almighty Father sa mga iyak ng mga tao when the time comes. Verse 12, then the cities of Judah and the inhabitants of Jerusalem will go and cry out to the gods to whom they offer incense, but they will not save them at all in the time of their trouble. So may mga tao na dahil hindi sila dinidig ng Almighty Father, ang gagawin ngayon nila, tatawag ngayon sila sa ibang mga gods. Sino yung mga ibang gods na yon? Yung mga saints ba ninyo, tinatawag ninyo? Bakit nga ba naging saint yun? Sabi niyo nagkaroon ng milagro? That's, proven na ba yung milagro na yon? Nasa Bible ba yung milagro na ginawa? Nagigigil ako. Kasi sinasamba ninyo, nag-offer pa kayo ng incense. Alam niyo yung incense? Yung naaamoy na mabango. At saka kapag gumagawa tayo ng kasalanan, sinasamba na rin natin ang evilness, ang wickedness pag gumagawa tayo ng kasalanan because it's not pleasing to the Almighty Father. Sabihin niyo wala akong God sa sinasamba, pero you commit sins. You're still mahilig sa chismis, sa slandering. So kung gano'n ka, pero sasabihin mo Christian ka, eh wala rin. And if you enable people to commit sin, sabi mo Christian ka pero trabaho lang, walang personalan, hindi pwede. Itanggalin mo na yung trabaho mong yun dahil mas focus tayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Dahil sila ang true investment, hindi yung trabaho mo. Ang true investment, si Jesus Christ at si Almighty Father. Walang talo. Yung kayamanan dito sa mundo, nawawala na, sisira na ng nakaw. At sa time na pagdating ni Jesus, magiging pantay-pantay ang mga tao. Kaya yung mga other gods na sinasamba ng mga tao, wala, hindi sila masisave. Iiyak sila sa mga, yung gods na mga animang kamay, tapos matulis yung ulo, kulay bronze. Ang dami na mga ano eh. Sa elepante na may corona. Wala, hindi kayo natutulungan nun. Verse 13, for according to the number of your cities were your gods. Inulit na naman ni Almighty Father. Di pa nabasa natin to sa Jeremiah chapter 2, verse 28. But where are your gods that you have made for yourselves? Let them arise, if they can save you in the time of your trouble. For according to the number of your cities are your gods, O Judah. So ngayon, anong mga gods ninyo na gaano kadami ang cities? Ang dami, kung gaano kadami ang barangay. San Antonio, Santo Tomas, Lechon. Santo
Sino ba yung mga San Pedro? Mga ganun eh, no? Ganun kadami, di ba? May mga barangay kayo, ganun ang pangalan. Ang galing ni Almighty Father, oh. Alam niya. Ha? Wala matatago kay Almighty Father. Advance ang isip ni Almighty Father. Alam na agad ni Almighty Father, tinamang ginawa ito nung tagal na. Alam ni Almighty Father, ganun kadami yung sinasamba ng mga tao. Di ba pag may, ano ba yun? Santa Elena, pag gusto nyo ng ulan, yung ba tinatawag ninyo? Bakit yun ang tatawagan ninyo? Ano bang ginawa ni Elena? Sino ba yun? Ha? Santa Clara, yung ano yun? Santa Clara, Pilipino, gano'n. Para gusto niya magkaanak, doon kayo tatawag. Bakit? Ano, sino ba yun? Bakit hindi kay Almighty Father? Si Almighty Father ang siya ang gumawa ng tao eh. So bakit kay Clara tatawag? So sinasamba ninyo. Kasi yun ang tinatawag ninyo eh. Dapat tatawagan natin si Almighty Father. Naintindihan ba ninyo o hindi? Kasi kung hindi nyo maintindihan, yung puso nyo darkened by evilness. Verse 14. Ito pa, no? For according to the number of your cities were your gods, O Judah, and according to the number of streets of Jerusalem, you have set up altars, that shameful thing, altars to burn incense to Baal. Nagbe-burn pa kayo ng incense kay Baal, or Baal. Si Baal, no, isa sa mga foreign gods yun. Ang nire-represent niya, si Lucifer. Kung titingnan niyo yung statue ni Baal, nakakatakot. Baka sabihin niyo, ay hindi naman yun ang galing naman ng statue namin, mukhang mabait naman yung statue namin, nakaganon pa nga yung statue namin. Kahit na nakaganon, nakaluhod pa man din yon, kahit na nakaluhod, kahit na nakaganyan, hindi pa rin, statue pa din yon. Hindi gumagalaw. Tuwan-tuwa si Satan pag nagsasamba kayo doon, hindi nyo alam. Kasi nasasaktan si Almighty Father. Gusto niyang masaktan si Almighty Father, gusto rin masaktan ng mga tao. Magtiwala sa mga images. Hindi ko salita to, ha? I'm not rubbing salt to the wound. I'm just explaining it to you, na? Kasi baka sabi niya, ang sakit naman ang sinasabi na to, tapos nilalagyan pa niya ng asin. Eh, ang sakit na nga ng mga sinasabi niya. Eh, hindi. Mas masakit maggawa si Almighty Father. Itatapon kayo sa impyerno. Anong gusto ninyo? Yung ngayon, usapin natin, diretsahan tayo, or yung may tapon na kayo sa impyerno. Forever na yon. At si Jesus, nag-miracle siya, matanda na siya. 30 years old siya, nag-start ang ministry niya. Hindi siya bata, nag-start ang ministry. Verse 14, so do not pray for these people or lift up a cry for them, for I will not hear them in the time that they cry out to me because of their trouble. Sabi ni Almighty Father, hindi papakinggan ni Almighty Father ang mga dasal na mga wicked people, na mga rebellious people. Dahil wala silang respeto kay Almighty Father. Ilang beses na silang binibigyan ng warning, ayaw pa rin nilang matuto, ayaw pa nilang makinig. Verse 15, what has my beloved to do in my house? Having done lewd deeds with many, and the holy flesh has passed from you. When you do evil, then you rejoice. Gumagawa kayo ng evilness, wickedness, tapos nag-rejoice kayo. You celebrate and rejoice with the uncleanness that you did. You have done lewd deeds with many. Ano ba yung mga lewd deeds? Malalaswa. Doing wickedness and perversion. If we rebel against the laws of our Father, we are doing lewd deeds already. It's harlotry. In exchange for fame, wealth, and power. Verse 16, the Lord
called your name green olive, lovely and of good fruit. With the noise of a great tumult, he has kindled fire on it, and its branches are broken. Si Almighty Father, He created us and called us green olive tree. If we check what a green olive tree is, yung green olive tree, matibay yon yung olive tree. Anointed. No? Kasi yung olive tree, yung olive oil nun, ginagawang pang-anoint sa mga prophets. So, anointed, lovely, and of good fruit. Pero, nang dahil sa kasalanan, and wickedness of the people, nakat yung connection natin from the Almighty Father. And so the Almighty Father has kindled fire on it. Sinunog niya. Kaya pati yung branches ay nawala, nasira. Tayo yung green olive tree. Maganda ang pagkakagawa sa atin. Tinawag niya tayong green olive tree. Pero dahil sa kasalanan natin, nasira. Sinira natin yung covenant. Kaya sinira rin ni Almighty Father yung covenant. Rebellious kasi tayo. Verse 17, for the Lord of hosts who planted you has pronounced doom against you for the evil of the house of Israel and of the house of Judah, which they have done against themselves to provoke me to anger in offering incense to Baal. Nag-offer ng incense kay Baal na representative ni Lucifer. Hindi alam ng tao. At hindi lang kay Baal, sa foreign gods din. Yung mga tinatawag din yung mga santo. Nagtitirik kayo ng kandila sa mga ancestors nyo. Nagtitirik kayo ng ancestors nyo ng kandila. Tapos nagre-request kayo sa ancestor nyo, kinakausap ninyo yung mga namayapa na. Yung mga nagsalaka sa kabilang buhay na ng mga tao. Hindi na kayo maririnig nun. Sinasamba pa ninyo. Christian na kayo, ganun pa rin ang ginagawa ninyo. Nakikita ni Almighty Father ang ginagawa natin. Hindi ba nyo naiisip? Nakikita niya yung puso natin. Puso nga natin, nakikita niya yung gawa pa natin na akala nyo natatago. Walang natatago kay Almighty Father. Verse 18, now the Lord gave me knowledge of it and I know it, for you showed me things. Sabi ni Jeremiah, kasi si Jeremiah, binigyan siya ng knowledge ni Almighty Father. Ngayon, alam na ni Almighty Father. Alam na ni Jeremiah. Kasi ipinakita kay Jeremiah ni Almighty Father in a vision. Pero, dito sa verse 19, but I was like a docile lamb brought to the slaughter, and I did not know that they had devised schemes against me. They plotted against the life of Jeremiah. Gusto nang patayin si Jeremiah ng mga tao, saying, let us destroy the tree and its fruit, and let us cut him off from the land of the living, that his name may be remembered no more. Ganun kasi yung ginagawa. Pag pinatay ka, hindi ka na aalalahanin ng mga tao dahil you are considered as a criminal. So, ganun ang gustong igawin kay Jeremiah. Dahil sa binibigyan niya ng warning ang mga tao to stop idolatry, to stop burning incense to different foreign gods. Sabi nila, panira itong si Jeremiah, busy kami, gustong-gusto namin yung ginagawa namin, sambahin yung mga foreign gods, yung mga santo, yung mga iba-ibang mga rebulto, gusto namin sambahin. Bakit panira ka, Jeremiah? Papatayin ka namin. Dito na sa 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires. Because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. They want to hear what their itching ears want to hear.
Ano yung each is one? Gusto ko yayaman dito sa mundo. Makukuha ko ba ang aking mga requests from the Almighty Father? Makakapag-abroad ba ako? Yayaman ba ako? Makakapag-asawa ba ako ng gwapo, mayaman? Laging ganun ang request ng mga tao. Doon umiikot. Tungkol sa kayamanan, wealth, fortune, and fame. And power. Mananalo ba ako sa eleksyon? Mga ganon. Doon lagi umiikot. Ngayon, pag hindi doon umiikot ang usapin, ayaw makinig ng mga tao. Pag tungkol sa mga punishments, tungkol sa mga directives si Almighty Father, ayaw makinig ng mga tao. Gusto nilang lunurin ang kanilang sarili. Mas gusto pa nilang lunurin ang sarili nila kaysa makinig sa salita ng Diyos. Evil possession. Demonic possession. Verse 20, But, O Lord of hosts, you who judge righteously, testing the mind and the heart, let me see your vengeance on them. For to you I have revealed my cause. Sabi ni Jeremiah, for to you I have revealed my cause. Let me see your vengeance on them, Almighty Father. You judge righteously, testing the most secret parts, or in other words, kidneys, no? Kasi yun yung pinakatagong-tago na parte ng katawan ng tao sa tiyan. Nakatago yun eh, nakapailalim, no? Kung titignan ninyo sa anatomy, nasa ilalim yun eh. Natatakban ng ano. Papunta tayo sa anatomy. Pero ang nilagay dito ay mind and the heart. Kasi nga, it symbolizes hidden parts, secret parts. Kaya nagsumbong siya kay Almighty Father. He cried out, he poured out his heart onto the Almighty Father. And then verse 21, Therefore thus says the Lord concerning the men of Anathoth, who seek your life, saying, Do not prophesy in the name of the Lord, lest you die by our hand. Kasi ang sabi kay Jeremiah, do not prophesy in the name of the Lord, lest you die in our hand. Mamamatay ka sa aming mga kamay pag nag-prophesy ka in the name of the Almighty Father or the Lord. Mas gusto pa nila yung prophesy ng kanilang mga Diyos kaysa sa totoong Diyos, kaysa kay Almighty Father. Yung mga tao ngayon, mas gusto pa makita na may dancing sun, dancing moon, dancing stars. Kaysa kay Almighty Father, bakit ganon? Ha? Anathoth, no? It means came from a Canaanite goddess. Anathoth. Ibig sabihin ng Canaanite goddess, hindi siya Jew, kundi Gentile siya. No? Pinipigil siyang mag-prophesy in the name of the Lord. Kasi nasasaktan sila. Na i-broadcast or nalalaman ng tao ang mga kamalian. Ayaw nila. Gusto naman ng magbuhay sa kasinungalingan. Verse 22, Therefore, thus says the Lord of hosts, Behold, I'll punish them. The young men shall die by the sword. Their sons and daughters shall die by famine. So, yung mga young men, mamamatay sila sa sword or the word of the Lord. And then, yung mga anak nila at yung mga babae at lalaki, mamamatay sa famine. So, the Almighty Father will punish them, even their sons and daughters. So, yung famine can also be likened to not hearing the word of the Lord God, no? So, pag hindi mo narinig ang salita ng Diyos, mamamatay ka dahil hindi ka aware. And then, you will go to eternal damnation. Ngayon, itong young men shall die by the sword, it is the word of the Lord. Kung saan gusto ni Lord ikaw mamatay or maging dahilan ng kamatayan mo. So, this is not literally sword, but the word of the Lord. Saan ka mamamatay? Sa sakit ba? Or sa kamay ng ibang tao ba? No? Or kung sa ngayon, baril ba? No? Paparusahan ni Almighty Father.
And then in verse 23, and there shall be no remnant of them, for I will bring catastrophe on the men of Anathoth, even the year of their punishment. Calamities after calamities ang mangyayari sa mga tao who are unbelievers, rebellious people. And so, no one will inherit their possessions. Kaya nga, ito ay binabanggit, itong great wrath of the Almighty Father, it will happen, i-avenge niya yung kanyang mga tao sa end of times. So ngayon, yung nararanasan natin in pain and suffering, that is the repercussion of our sins. Na even though we are followers of Christ, nagkakasakit tayo, we die, no? Because that's a repercussion of our actions and sins we committed. Pero, yung soul naman natin, pupunta kay Almighty Father, but then there will be a time, the end of times, na hindi na makakahingi ng tawad ang mga tao because they have the mark already and naabutan na sila ng pagdating ni Jesus Christ. They were caught off guard dahil hindi nga sinasabi kung kailan darating si Jesus Christ. Kaya nga ayaw ni Almighty Father isabi sa atin kung kailan darating si Jesus Christ is because for us to live a life worthy as children of God. Hindi tayo parating na si Jesus Christ, dapat maging maayos tayo. Hindi, kundi everyday. Kaya ayaw ni Almighty Father isabi sa atin. Naintindihan na natin yung tatay natin? Na yung tatay ko ba? Tatay nyo rin? Ha? Ginagawa ni Almighty Father to so that we might inherit His kingdom and our portion is our Father. Our portion is Jesus Christ. Kung ang portion natin si Almighty Father, He's our inheritance. And so, kung inheritance natin si Almighty Father, lahat na inheritance natin dahil yung Almighty Father, si Almighty Father is powerful. Naintindihan niyo ba ako? Kung dikit tayo kay Almighty Father, kung dikit tayo kay Jesus Christ, lahat na ng bagay, ma-enjoy natin when we are already with Him in heaven. And He will give us the portion of the land. Ibababa niya yung New Jerusalem, the promise niya sa ating mga ancestors. Naintindihan na natin ngayon? O hindi pa din? Our Father is loving, our Father is kind, He is holy, He is just, He is merciful. But He also gets angry if we are rebellious, we don't do the right things. If we hurt our fellow men, nagagalit si Almighty Father. If we slander people, nagagalit si Almighty Father. Because hindi na, ibig sabihin nun, kaya tayo nag-slander ng mga tao, hindi natin mahal si Almighty Father kasi ang utos ni Almighty Father, mahalin ng kapwa-tao. Kaya even though kahit mahirap mahalin ng tao, we should love them. Love them from a distance. No? Hindi mo i-chismis, hindi mo sisiraan, hindi ka gagawa ng mga malisyoso na mga salita. Dahil kahit gaano pa kadami ang ibinigay mo na tithes and offerings, kahit nag-donate ka pa ng isang building or isang simbahan or isang congregation para kay Almighty Father, kung gumagawa ka naman ng kasalanan, baliwala yung donation mo. Dahil si Almighty Father kaya niyang gumawa ng sarili niyang building with His own words lang. Okay? Lahat ng bagay that we have, it's the Almighty Father's, our body, our soul, and all the things that we acquire, our health, it's the Lord's. I hope you understand that. And I thank my Almighty Father for always teaching me, for always guiding me, for giving me strength to share to you what He has taught me. Our Father, He's teaching me. No one can teach me these things. I don't know what these are, but it is the word of the Almighty Father, and He's teaching me.
Wala akong background in anything. I get knowledge from my Father, and I exalt His name on high. I praise Him. I glorify Him. And so we must invest our time to our Father. Invest our faith, our whole being to the Almighty Father. Thank you, and God loves us so very much.